choice ng Onyx Philippines. But now for Aurora, I think okay ulit yung Harith or Granger for Domeng Kite. And then kuha na lang sila isa pa ng ano pa bang pwedeng i-first pick? Kasi hindi na sila magjo-join now eh. Feeling ko, ayan, Ranger Jawhead, pasok sa kanila to. Ay, hindi. Si Aga. Grabe talaga kumapit si Yue sa Sicilian. It defies all logic. Usually, hindi natin nakikita sa first pick ang mga mages, pero parang sa Aurora Gaming, napakataas ng priority nila para kay Yue. At dahil dyan, kukunin na nga rin ang Harith ni Kelra, isa sa kanyang mga most played in terms of his entire career as an MPL pro. Yep, lagi nakatahi yung Harith kay Kelra. Oh, yan na. Pero flex pick to Flex pick. And medyo familiar tong pattern na ginagawa ng Aurora, no? Kasi yung mga gantong klase pattern, parang papunta sa utility yan eh. Yung ganyan, may mga Florin, may mga Estes. Kasi nag-secure ka na kagad ng Sicilian. And last time na nakita natin yung Sicilian na may kasamang Estes, parang last week lang yun, no? Lucas na agad. Tapos wala pa silang roamer. Wala. This could be a potential setup for that. Pero dahil nga wala pang mage, pwede tayong makita ng similar na banning pattern dito. Anti, it seems na mukhang tatanggalin na naman ng Aurora ang Valentina sa larong ito. Yeah, Valentina fourth ban for Aurora. That's a given para lang din maiwasan yung makokopya, yung beast form nitong si Lucas. But then, tama yung gusto ko yung pinagit mo, Kuya Barito, no? Kasi yung Estes, fit siya kapag fighter jungle. Oo. Yeah. Tsaka bukod doon sa Estes, parang ang ganda rin na ibalik nila. Kasi gumana naman yung Franco last time. And isa yun sa mga direct counter sa isang Harith. Kasi nakita natin mostly Harith naka-purify di ba? So hindi mo naman purify yung suppression. Yep. Parang when we look at yung purify, parang tumataas na naman yung value ng battle spell na to dahil nauuso yung Jawhead, yung mga Cho, yung mga displacement na tinatawag natin na kailangan talaga may fury ka kasi pagka dinala ka sa ibang mundo, ang balik mo nun base na. Tama, at magre-respond ka na tapos may ilang segundo ka bago ka makapag-respond niya. For Aurora, inisip ko if worth it magban ng Eve or Farsa. Kasi yun na yung naging ginagamit kanina. Jawhead, ayun. Ayaw nila na nanggugulo dito. Tsaka taas din kasi ng damage yung Jawhead, di ba? Lalo na uso yung mga nakatrill, di ba? Tsaka yung smart missiles kasi nakakainis yung, I think, hindi ako sure kung yung ejector ba mismo o yung smart missiles yung nag-may damage amplification effect. But regardless, dahil nga sa na-amplify yung na-damage na yun, parang pag nababad ka pa sa mga missiles na yun ay talagang napakahapte. Shoutout nga pala sa mga nag-XP lane Jawhead na full damage. Itigin nyo na po yan. Oo nga. Shoutout sa inyo. Kapag boss ball ka, no? Tapos burst ka agad. naka-master assassin pa. Nakakita ko niyan yung kaka-reset lang ng season. Ako, sumasakit ang batok ko. Ano ba yan? Gusto ko yung mga hero na depindot lang. Yung mga tipo na magtatago lang sa bush, kapit lang sa grass. Pero ito dito kumakapit sa grass, kumakapit to sa langit at bumabagsak. It's the Gatot Kacha. Hindi natin alam kung kay Rene J ba to kay Edward. Actually, oo nga. Up until now, open pa din yung draft ng Aurora kasi pwede pang mag-ikot-ikot sa kahit kanino yung mga heroes na to. But great pick for this Tigreal. Usually, binaban yung Tigreal. Feeling ko, alam kasi ng Onyx Philippines na mas prepared na si Aurora kung mag-show again yung Onyx Philippines since hindi naman naging open. Pero ito na nga, kanina, Eve ginamit ni Super Friends pero ngayon Farsa, pang high ground talaga yung mages niya. Parang medyo matapang tong Farsa pick na to, Kasi considering na meron kang Gatot Kacha yung Lucas sa iyong bandang harapan, tapos pwede ka pang bingwitin ng Sanguine Claws ng Sicilian. Pero syempre, Super Prince na to Siya na to Minsan hindi natin naintindihan yung mga sinasabi nilang hindi meta, pero pag ginagamit ni Super Prince, parang kaya. Biglang kaya. So, let's see kung isa ba to sa mga ganong sagot. At with that Edith, mukhang tournament naman na XP lane ito. We have an Edith versus Hilda in the XP lane. Yan yung bagong-bago, yung prismatic, ano ba yun? Basta Sentinel. Sentinel, yung bagong-bagong skin. And ganda nito, additional setup, additional control para dito sa Aurora. Parang nabalansin nila yung inaabangan natin na final pick. Yeah, and at least hindi masyadong kailangan mag-worry ni Demon Kite na guguluhin siya ng guguluhin sa jungle. Kasi compared dun kanina, dahil fighter na yung kanyang jungler now, hindi siya prone na mabigyan sa kanyang jungle camp, lalo na kung purple or orange yung pag-uusapan. So right now for
Demon Kite, ang kailangan lang niyang gawin at gampanan ay yung displacement. But for Onyx Philippines as a whole, At mukhang si Edward ay nandyan na rin. Okay, pumasok na iwasan nga dito ni King Kong. Pero si Edward ay nandun na! Pero siya pa rin ang tatagumpay. King Kong with that turtle. Habang si Super Freeze, ako ng first blood. Pero may ibitata si Edward dito. Ang sakit ng Warcry. Ang sakit ng damage mula sa kanya. Habang si Edward ay nandun din. Yue, para dun sa follow-up. Pero wala pa siyang level 4. Bruce ay matras ang saglit. Uy, At muntikan mapapabigla pa. siya dito kay Renny J. At nakapatay na rin si Kirk. Pinicturan lang si Rene J habang ginujombag ng dalawa. Ang Onyx Philippines, what a great start para sa kanila. Yep, nakuha na nila yung first turtle. Nakakuha pa sila ng dalawang pick-off for Onyx Philippines. So definitely yung lead ay nasa kanilang side. It seems as if hindi sila nakaka-catch off guard sa ginagawang plays dito ng Aurora. And true enough, yun yung nakikita natin kung bakit mas malaki yung lead na meron yung Onyx Philippines. Kasi at the very least, si Super Prince ay napapakinabangan niya ng very, very light talaga yung rapid boots. Oo, nakita ko nga rin kanina yung Nitro Ibon. Diba? Yung tipo na pagka wings by wings niya, parang nilakaran lang niya yung kalaban. Kumbaga jet. express flight, super jet. Nakakaloka. Ibang klase. Tsaka sobrang bihira niyan ha. Yung isipin mo yun, i-expend mo yung, yung pera mo para bumili ka ng rapid boots. And feeling ko ang prior niya talaga dito ay madalawan lang na mabilis. Yeah. At makatulong dito kay Kelra if ever man nakakailanganin niya. Kasi nga naman si Yue medyo mabagal din maglakad ang isang Cecilion, di ba? So, bumibilis lang yan kapag naka-ultimate. Oo nga, parang doon pala makakalamang, no? So parang dinoble down lang with that rapid boots na in terms of rotations ay mas mabilis talaga ang Farsa, especially with the Wilderness Blessing as Yeah. well. Yep. And with the first turtle na nakuha na nga dito ng Onyx Philippines, mukhang babakuran na rin ng Onyx PH ang pangalawang pagong na ito, si Brusco. Wala pa yung pagong, nakatayo na sa bahay. Nakano na lang siya, nakabantay siya dun sa pixel brush para if ever may manghuli. Alam mo, ang ganda lang dito doon na sa ginagawa ng Onyx Philippines. Even before, si Super Fringe, siya talaga nagpapauso ng mga kakaibang ganap, no? Oo. Siya yung nagpauso ng Brave Brave Smite. Oo. So, definitely, parang nire-invent talaga nila yung meta. And kung gagana man tong rapid boots na to, for sure, i-replicate to ng mga RG boys. Oo, wait lang, tumatama na rin ang Sanguine Claws at mukhang magsisimula ng turtle. Wait Ayun lang! na. Dalawa na huli doon. Purify na gamit ng kagad ni Yue habang nabigyan na kagad dito si Edward ng isa. Ngayon si Rene J nakaabante at nakamatsyag din lamang. At si King Kong pa rin ang The Beast ang nakakuha nung pagong na iyon. Di mo kahit tumatakbo na. Kirk? Pero kailangan niyang umatras Bilis. pero hindi siya makakaalpas. At nandito pa ang Super Fam. Ready pa silang ipitan itong si Yue Domingkite at itong si Rene J. Kailangan mag-recall na ni Rene J dahil kalahati na ngayon kanyang buhay. Grabe naging aksyon ng Super Family. Mabilis din ang gold lead ang pag-angat. 5 minutes in pa lamang ay 2K na ang gold lead ng Onyx Philippines. Tila ba'y nagising ang mga world champions after that game 1? Ang bilis ng pinapakita nilang laban, kagaya ng bilis ng super jet na Farsa. So yung rotation talaga nila ay definitely nakasalalay dun sa fact na si Super Friends mabilis mag-clear and si Brusco maagang nakakapwesto. Yung pagpwesto niya dun sa pixel brush for almost a minute, yun yung nag-ensure na makakuha nila yung dalawang pick-off agad. Minsan talaga no, hindi mo naman kailangan gumalaw kung nandun ka na Yes. sa tamang pwesto. Pero short 1v1 Araw. with a great one. Araw ko po, kinailangan umalis ni King Kong doon. Uy, yun sila gagamitin dito ni Bruce Lagaban ng Huli. pagkakataon na! Pero bibigyan kagad nila dito sa Mexico City pero nakakicker pa rin. Renny J buhay pa. Nagamit yung kay Revitalize. Kailangan niya umatras with After the Guardian. At si Doming at sa kanya mga baril. Ngayon naman ay pumasok na rin with the flash combo pero may ibitata si Ayun, no. Demon Kaita. Si Kiko ang makakakuha nun at secure na ng Onyx Philippines yung pwesto at posisyon dito sa pinakahuling pagong. What a steal! What a play coming in from the Beast King Kong. Na-stun pa niya si Demon Kite doon. Yep, ang ganda ng ginagawa dito talaga ng Onyx Philippines. Alam nila kung ano yung mga responsibilidad na kailangan nilang gawin. Pagkatapos nilang subukang i-burst down si Edward, walang flicker, wala ding primal wrath. Alam nila na kailangan nila mag-lock in next kay Demon Kite. Kaya naman 0-3 si Demon Kite, wala pang nakukuhang pagong yung kupunan ng Aurora. Pero parang nagugulat din ako dito kay Brusco, no? Sobrang tapang nila. Na Oo. tipo nag-flicker plus Yeah. the implosion para lang humuli ng isa. And that was just Edward. Na inuli nila, malaki pa yung chance na makatakas sana ang isang Edith. And yes, nakatakas pa nga. But then, nanalo pa rin sa team fight ang side ng Onyx Philippines. Kaya naman bibisitahin natin ang ating Infinix in-game equipment. Saan ba papunta to? Huwag mong sabihin Blood Wings pa yung ibibuild ni Farsa dito, ha? Yeah, pwede nga Ano? Blood Wings, pwede ding Holy Crystal, either of the two. But now, feeling ko mas leaning towards Blood Wings only because ayaw din naman niya na mabilis nang mababurst down if ever dumulo yung flash combo tapos yung beast mode nitong si Lucas.
Oo, kasi pag nabasag din yung shield ng Blood Wings, may extra movement speed. So puro movement speed na talaga. Kaya nga, Totoo. Ano ba yan? sobrang bilis ng Farsa. Ito yung turbojet Farsa. Naka-booster. Naka-booster at iba pa. May nitrous. Oy, pero teka lang, Oy, ang ayun, ganda bilis, ng oh. sanguine close ni Yui doon. Na-cancel no? Yeah. Na-cancel. Pero mas namangha ako dun sa bilis ng ibon. Uy, wait lang, try niya. May ibit ba? May ibit? Hindi naman pala. Kinabahan din lang ako eh. Inihintay ko nga kung papasok siya o hindi. Pero mukhang call doon ay tumakas na muna. Lumalaki na po ang gold lead ng Onyx Philippines. Hindi lang natin namamalayan dahil low kill score ang ating laro. Yep. Pero 7,000 na po ang lamang ng Onyx Philippines as we enter the 9-minute mark. Yan, ang laki na lamang ni King Kong against Demon Kite. Kasi yun nga yung nakikita natin since first turtle pa lang. Pagkatapos silang kuhunin yung first turtle, hindi po pwedeng wala silang makukuhang trade. And as of now, si King Kong, aside from the fact na nakakakuha siya ng kills kahit papano, tuloy-tuloy yung jungle pathing niya. As compared to Demon Kite na 3 beses na bumagsak. So nahihirapan siyang umikot. At nasilip natin yung 3K gold lead na difference between King Kong and Demon Kite. Hatid ng BPI. Punta tayo sa Lord. At mukhang libre na nga itong Wala. makukuha ng Onyx Philippines. That is the first Lord of the game na mapupunta sa kamay ng mga Sonics. Biruin mo, 3 turtle na nga nakuha nila. Nakuha pa nila ang pinakaunang Lord. Yep. Pero yung Lord ay dadamba na. Naka-ready din ang Aurora para dumipensa. Sumabog na rin yung Holy Blessings doon at transition sila sa gitna. Grabe ang disiplina ng Onyx Philippines at 10,000 na nga ang kanilang kalamangan. Look at the poke damage coming in from King Kong as well. Kaya tayo Wala na yung mga blessings ng inhibitor turret at mukhang de-def na dito. Oh, Edward with a play! Okay, doon yung Avatar Kanya. Walang tinamaan. Relly J na tumpa rin. Kill away the kill. Nakabawi na si Doming ng isa. Atras muna dito ang Aurora. Even yung Onyx Philippines ay tatapak muna sa kanilang mga preno. Yue, talagang mahapdi na yan. Brusco! Pero yung implosion, pero naiwasan! Yung implosion na yan mula kay Brusco. Si Yue! Pero si Yue, ang uunahin ni Gold Standard. Super Prince may ipit din. Demon Kite ay Oh! nandun. Ang Guardian. Pero may tinamaan doon kaya ang problema ay sasaluhin siya ng mga miyembro dito ng Onyx Philippines. Demon Kite ay magsabayan sa tatlo at mamamaalam siya. 3-man down at diretso lang ang Onyx Philippines. Si Renny J na ata ang sunod nilang mabibigyan. Makakatakas nga ba dito kay Kirk? Pero Sabdi! mukhang makakapag-buy time lamang ang kanyang gagawin. Takbo! Huli pa Sakit! naman, sasapak pa ata pero unstoppable na. And the ball? Ang architect na si Kirk. It is going to be a 1v5 in the mid lane. Pero mabubuhay na si Yue. Mabubuhay na rin si Edward. Makakadepensa pa ba ang Aurora Gaming? Masisira na ba yung streak? Naku, kailangan umiwas muna dito ng Onyx Philippines. Nag-aantay sila ng wave ng mga minions. Napakabilis ng clear Depable. wave dito ng Aurora. Ang sakit! Oh my gosh, napakahapdi ng mga bagsak ng Feathered Airstrike. Pero ang importante, naantay ng Aurora na mabuhay lahat at Lord pwede nilang, Onyx Philippines ay pwede nang dumiretso sa Lord. Na po ang Philippine MLBB, pati timing ng pagkuha ng Lord Yeah. ay inaamba na rin nila. Ibang klase, no? Para nga Galing. naman, para 14 minutes and 44 seconds lalabas yung Lord. Napakatalinong diskarte para sa Onyx Philippines para matagal yung Yeah. pag-respond nito. High-level play, man. High level play. Ito yung tipo na hindi mo aakalaing malalabas in a 14K gold Yeah. lead game. And I just want to say, parang ito na ata yung isa sa mga pinakamalaking gold lead. At kung Nakita makakomeback natin. pa ang Aurora Gaming dito, this also might be one of the biggest comeback in Yes. MPLPH history. Pero dalawa lang naman ang pwedeng maging ending nito. Either maging 9-0 or 8-1. Oo, kasi kapag nakambak to ng Aurora, ito na yung sa RG, yung lalabas na comeback with the deficit of Keme. Yung epic comeback. Tignan nga natin kung yun ang magiging kwento. Pero ito na ang Lord sa may bandang gitna. Flicker is available for the GOAT, Bruce GOAT. Ito na ba yung play na hinahanap ng Onyx Philippines? Ito na yung kung sila nakipag 1v1 si Demon Kite doon kay Kirk. Nararamdaman ni Demon Kite yung damage na yun. Dadalhin si Reggie sa may kilid. Naka-ready Nahuli? na si Nahuli din si Edward Kera. Ay nakakuha na ng kill. Out muna dito si Edward. Nagamit na rin kanyang ultimate pero hindi sasapat. Ngayon nakipagsayawan na rin dito si Kera. Dominic Kite ay nandun at kailangan din kumapit. At ready na ang Onyx family na sirain ang win streak. 8-1! Tatapusin ng Onyx Philippines ang win streak ng Aurora Gaming! Wow! Sabi ng Onyx, hindi nyo pwedeng tumpasan at talunin ang win streak namin. 8-1. Oh my gosh! I can't believe my eyes. Napakatinding aksyon. Napakalaking gold lead. If I'm not mistaken, yun ata ang may pinakamalaking gold So lead. far. So far, ngayong season 15. And what a series that Yes. was for both teams.
Kahit ba anong init, kahit anong galit, kahit anong titigan, napakaganda ng laban na pinanood natin at ating natunghayan. Grabe. Rematch of Season 14. Grand Final. Congratulations pa rin sa Aurora Gaming. Huwag nating kakalimutan na secured na ang kanilang playoff spot. Palakpakan natin ang Aurora MLBB. Napakatinding performance at aksyon na GG. ang hinatid sa atin ng Aurora Gaming. Pero again, ang nanatili doon sa itaas at umaarangkada na muli at nagpapatuloy ang win streak ng Onyx Philippines, no? Oo. Alam mo, sabi ng Onyx, ibig sabihin at most, tutumbasan nyo na lang yung record na sinet namin. Oo. Pero hindi nyo na mabibeat. And wow, what a series that was. I think that's just a star match for a reason. Yeah. Napakaganda ng serye mula Game 1 to Game 2 all the way to Game number 3. Kaya naman kakamustahin na natin of course ang mga nanalo. Pupunta na tayo sa main stage kasama ang ating host and of course ang ating world champions.